Kumusta mga brad? Isa nga po ang Suzuki Burgman sa madalas makatanggap ng pambabash galing sa mga tao. Kasi nga daw, pangit daw. Balki daw yung katawan tapos maliit yung gulong. Para nga po nilang sinasabing bodybuilder na may maliit na. Alam nyo na yun. Pero meron nga pong isang bagong scooter ngayon na nagtitrending doon sa ibang bansa. Doon sa China. Pero wag po muna kayo mag-react. Kasi itong motor nga po na ito or itong scooter nga po na ito ay malaki ang tsansa na ilabas ni Suzuki. May collaboration kasi sila ni Hauji or Haojui. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, itong motor na ito ay nagtitrending nga po sa ibang bansa, ang Haojui or Hauji ADX 125. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang motor na ito or ang brand na ito ay may partnership doon kay Suzuki. Kaya ina-assume na nga po ng iba na ang motor na ito ay ilalabas din ni Suzuki. Kasi nga may mga motor na rin si Hauji na nilabas ni Suzuki. Yung iba nga ang tawag na nila dito sa motor na ito ay Suzuki ADX 125. Ganun nga po sila confident na ilalabas na talaga ni Suzuki itong motor na ito. Na baka daw pag nagkataon ipapalit sa Burgman. Sa tingin ko hindi naman imposible. Pero parang imposible pa rin. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Sasapakin ko yan! Kasi nga, yung mga tao lang naman ang nagsasabi nun. Pero bago pa nga po magsapakan, pag-usapan na lang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Hauji or Haojui ADX 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 8.8 horsepower, 7,500 RPM, 10 Nm of torque at 5,000 RPM. At dahil nga po kadalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 6.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 46 kilometers per liter. So matipid na din po itong motor na ito. Ang sukat ng kanyang gulong 90 by 90 by 12 sa harap at 100 by 90 by 10 sa likuran. So katulad nga po doon sa Burgman na maliit yung gulong sa likuran dati, itong motor na ito ganun din siya. Kaya baka mabash na din siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Pero kagandahan nga po, ito ay mayroong ABS, yung sa harapan lang syempre. At ang motor nga po nito ay may kabuuang bigat na 120 kilograms. Na para nga po sa isang 125cc na scooter, medyo may kabigatan na rin siya. Pero sabi naman nila okay daw mas mabigat para mas stable daw pagdating sa high speed. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Kung titignan nga po natin siya kapag nakaharap, may forma din naman talaga. At nandoon nga din po yung signature look ng pagiging Hauji or Haojui niya. Kasi yung ibang motor or scooter nila, halos ganyan din yung mga itsura. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display na ganyan nga po ang itsura. Kung sa bagay, halos nga po karamihan sa mga motor na galing China, naka TFT display talaga yung mga instrument panel nila. At hindi lang yan, kasi katulad nga po sa ibang mga motor, naka keyless din po ito, naka smart key system na po siya. Hindi mo na kailangan magsusi-susi pa, papindot pihit ka na lang. At kung mapapansin nga po natin, ito po ay naka naked handlebar na masasabi ko nga pong isa talaga sa nagpaangas sa kanya. At ang isa pa nga po sa malupit dito sa motor na ito, siya po ay mayroong TCS or Traction Control System na bihirang-bihira nga lang po makita pagdating sa mga 125cc na scooter. Pero sa kanila, basic lang. At syempre, hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At pagdating din po sa isa sa mga safety features, meron po itong side stand kill switch. Just in case na hindi mo naangat yung side stand mo, hindi aandar or hindi tatakbo yung motor mo. Marami na rin kasing sumemplang sa ganun dahil sa side stand. Kaso lang isa nga po sa pinakahinahanap ng mga tao sa isang motor, wala po dito. Wala po siyang kickstart. Payag ka, may kickstart ka. Pero wala kang motor. Pero dito, hindi mo na kailangan ng kickstart dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga check-wang putso na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre alam nyo na, meron pang isa. Panigurado.
wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 12,680 Chinese yuan na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 100,000 pesos. So alam ko na agad yung sasabihin ng iba, mahal para sa isang 125cc na motor. Pero syempre may magsasabi din naman na sakto lang yan kasi nga full pack naman yung mga features niya. May ABS, may TCS, may keyless, may TFT display at marami pang iba. San ka pa? Sakay na. At syempre ang pinakatanong nga po ng mga tao, ilalabas ba sa Pilipinas? Syempre naman, hindi ko alam. Depende naman kasi yan kay Suzuki kung ilalabas pa nila or kung dadalhin ba nila. Sana nga dalhin nila. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.